Eto na naman, nakakaumay na din. Claire Castro na naman. Paano ba naman kasi yan? Good news na nga lang. Magiging bad news pa kasi hindi mo naman alam kung anong yung sinasagot po dito, Claire Castro. So dito, may good news siya. Yung Digital Nomad Visa. Anong ibig sabihin nito? Na yung mga foreigners na kumbaga yung parang mga work at home ay may mga foreigners, marami na mga foreigners na pumupunta sa ibang bansa kasi pinagko-combine nila yung trabaho at sa leisure o yung travel. So pwede silang pumunta sa mga ibang bansa para doon na lang magtrabaho at the same time doon na rin bakasyon na yung purpose din nila. So makaka-attract ito ng mas maraming mga foreigners kasi nga niluwagan yung mga requirements at yung haba ng stay ay niluwagan din. I think it's 1 year extendable pa. So, merong tanong dito yung isang reporter. O, panoorin natin ha. The president recently signed the EO allowing the digital nomad visa. So, with the country welcoming more tourists for longer periods of time, is the palace worried that it'll drive up the local cost of living among these tourist destinations? How are we preparing for this? So, ang tanong niya simple lang. Hindi ba nababahala yung pamahalaan na itong executive order na pinirmahan ni Bongbong Marcos ay mas marami yung mga turista na pupunta sa atin at maapektuhan yung local prices, 'di ba? At ano ba yung gagawin ninyo para dito? O yun lang yung tanong, napakasimple. Definitely, if we will have more tourists, we will definitely have more income. Ano ba naman yan? Tama ba yung isinagot mo? Tama naman na magiging mas marami yung income ng ating bansa. Makakatulong nga naman ito. Kaya nga lang, ang tanong ay hindi ba kayo nababahala? Kasi nga, dadagsa yung mga foreigner at maapektuhan yung local prices. Maapektuhan yun. So, ang sagot ni Atty. Claire Castro, hindi, definitely. Mas marami ang income. Ano ba naman yan? And it will definitely also benefit the country and also the Filipino people. Yes, given na yan. Pero ang tanong nga sa'yo ay, nababahala ba kayo? Alam niyo ba kung bakit Kung bakit ganito yung tanong ng reporter? Kasi ganito yan. Pag dumami yung mga turista sa isang area, ang pinaka naiisip ko na magiging epekto sa mga local prices nito at magiging pahirap sa mga local doon ay eto na lang, yung renta. So, for example meron akong 5 units ng pinapaupahan na studio type. Pinapaupahan ko yan sa local. Sabihin na natin 5,000 a month. Lalo-lalo na sa mga probinsya, yan yung parang regular na bayad ng mga renta sa mga kasi yung mga naman, yung mga tourist destinations naman, usually nasa malalayo yan eh. So kapag sa local ko pinarentahan yan 5,000 a month. So yung 5 unit ay 25,000 a month ang kukubrahin ko. Ngayon, kung dumami yung mga turista na gusto magstay, let's say 6 months, 1 year, mag-extend pa yan kung gusto nila, pwede kong taasan yung renta. Gagawin ko ngayong 20,000. Magkano lang yung 20,000 sa mga turista? Wala pang $400 yun. Tandaan na yung mga turista na yan, ang mga clients nila o yung mga boss nila ay nasa ibang bansa. So sumasahod yan ng dolyares. Mababa na yung $10 per hour sa kanila. So kahit na i-offer ko yan sa kanila ng 20,000 o less than, sabihin na lang natin, $350, kakagatin talaga nila yan. Walang kwenta lang sa kanila yan. So, ang magiging epekto ngayon, tataas yung renta. So, ako ngayon na may owner ng property na pinaparentahan, anong gugustuhin ko? Yung paparentahan ko sa local na 5,000 lang yung upper unit at 25,000 lang ang makukuha ko doon sa
ano sa 5 na unit ko. So kung let's say papaupahan ko sa isang foreigner ng 20,000 a month. So magkano 'yun? 100,000 per month. So anong pipiliin ko? Paparentahan ko sa foreigner. Ngayon, iyak yung mga local. Kasi wala na silang marentahan na tigpa 5,000. Tataas yung renta. Kaya yun yung tanong ng reporter. Kung worried ba kayo na magkakaroon ng epekto sa sa local prices, sa local cost of living. Yun yung punto niya. Ang sinagot ni Claire Castro, definitely, magkakaroon ng additional income ito. Hindi lang para sa ating mga Pilipino at para rin sa buong bansa. Ano ang connect doon sa sinagot mo? So, magpa-follow up question ulit siya. At ngayon ay isinasagawa po ang guidelines para po maisapatupad po itong digital nomad visa. At siguro po meron na rin po kayong kopya ng Executive Order number 86 para po makita po ninyo kung ano po yung mga guidelines na nakalagay po dyan. Yung guidelines, wala namang gagawin doon yung local cost of living. Kung paano lamang yun ipatutupad, Claire Castro. Ha? Naiintindihan mo ba? Ang tanong sa'yo, kung nababahala ba ang pamahalaan doon sa pagdagsa ng mga foreigners. Yun yung tanong na makakaapekto nga doon sa local cost of living. Meron ba kayong gagawin dito para ma-mitigate man lang ito? Ang sagot mo, walang koneksyon. Ganyan ka naman. Paikot-ikot lang yung mga sinasagot mo. Wala naman na sa hulog. Kakabwisit. One quick follow-up po. But during the height of the POGOs in the country, we saw how the income of foreign nationals drove up the rise of condo units. So are we considering that since the digital nomads are allowed to stay longer, it might drive up the cost of realty property? 'Di ba? Sabi ko, yung example ko, renta. Dito naman nung mga pogo na dumagsa sila, anong naging epekto? Mataas yung presyo ng mga kondo. Kaya nga, kung ang nahihirapan ay yung mga Pilipino. Yun yung tinatanong Claire Castro. Ano sagot dito? We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will Hindi naman yun yung tanong. Ang problema niya, yung pagtaas ng real estate mga presyo. Yung real estate na nahihirapan yung pangkaraniwang Pilipino na magrenta o kaya bumili ng property. Kasi nga mas pinipili nila na parentahan na lang doon sa mga foreigners kasi kakagatin naman talaga nila yan kahit mahal pa. Grabe naman. always be security features in order to protect our country. Protect from our country pagdating sa para sa ang tinutumbok mo dito, yung mga crimes na naman na mapuproduce ng mga pagdagsa ng mga foreigners at ikinoconnect mo sa Pogo. Hindi yun yung tanong sa'yo, hindi yun yung issue, Claire Castro. Ano ka ba naman yan? Ito kasi yung problema sa inyo. Atap na atap kayo maglabas ng mga good news na hindi nyo naman nasasagot yung mga follow-up questions. Pag-aaralan, titignan, maglalabas ng guidelines, sasabihin ko na lang sa inyo. Sana kapag ka naglabas kayo ng good news, kumpleto na. Yung masasagot mo na lahat. Kagaya ng bigas-bigas na yan. Ang dami-daming tanong, hindi mo masagot. Hanggang ngayon, wala pang guidelines. Ano ba naman yan?